Topic po natin, ano ang mga medical signs o sakit na nakukuha pag ang isang tao ay kulang sa pera. Actually, totoo po to. Hindi naman 100%. Hindi naman ibig sabihin pag kulang ka sa pera, mahirap, magkakaroon ka nitong 10 sakit. Pero higher risk po ito. Kaya actually medyo may konting good news din dito. Ang ibig sabihin, kung nakakaramdam ka nitong 10 sakit, tapos stress ka lang pala dahil kulang ka sa pera. So pwede natin sabihin na baka hindi naman malala. 'Di ba? Kasi dahil sa stress. O tingnan natin ha. So risk factor lang to for 10 diseases. Number 1, stress at anxiety at nervyos. Siyempre, pag kulang ka sa pera, maraming utang, may psychological effect yan. At ang nangyayari, nagkakaroon ng psychosomatic disease. Anong psychosomatic? Sabihin, siyempre, parang sobra kang stress, yung utak mo ang nagbibigay ng sakit. Minsan, sasakit ang ulo, sasakit ang katawan, palipat-lipat yung nararamdaman. Pero pag nagpa-check up ka sa doktor, normal naman. Okay, iba nanginginig, ibig sabihin, stress ka dun sa problema. Malamang may problema sa pera. Number 2, sakit na pwede makuha dahil kulang sa pera is depression. Pag sobrang stress ang isang tao, nadidepress na, hopeless na yung pakiramdam, tapos nagkakaroon sila ng mood swings. Minsan masaya, minsan malungkot, laging yung mukha nila nakakunot, laging parang gray na, maitim-itim ang mukha kasi nga sa dami ng problema sa pera. Actually, maraming klaseng problema, di ba? May problema sa sakit, sa pamilya, sa mag-asawa, pero yung problema sa pera, isa sa pinakamalaking problema. Number 3, insomnia, hindi makatulog. Okay? Isip ng isip sa gabi. Sabi, hindi ako makatulog tinry ko na lahat anong gawin Yung pala, kahit hindi mo iniisip, siyempre pag kulang sa pera, nababother ka. Number 4 sakit na posible makuha pag kulang sa pera. Number 4 is high blood pressure. Marami na high blood. Okay, di ba? Hindi mo lang alam, pag stress ka, puyat ka, depressed ka, tumataas yung blood pressure. Pag puyat ka, tumataas ang BP sa umaga. Pati blood sugar, tumataas din. So, pag mataas ang blood pressure, higher risk para magkaroon ng heart attack o stroke. Yan po, linya ko yan bilang internist at cardiologist. Meron ding mga trabaho na very stressful. Napapansin ko sa pasyente ko. Minsan may mga lawyer o ibang mga stressful work na maraming deadline. Naha-high blood sila. Pero pag nagpahinga sila, wala silang trabaho o nagpalit na sila ng trabaho, bumababa na blood pressure nila. Number 5, sakit ng medical sign, nagbabago yung appetite, yung pagkain, pati yung timbang. Pwedeng namamayat dahil wala makain, or pwedeng kain ng kain, binabawi sa kain, so up and down yung weight. Dati payat, naging mataba, dati mataba, naging payat, tapos yung kain niya kakaiba. Number 6, medical sign na risk pag kulang sa pera is substance abuse. Siyempre, stress siya, baka puro alak na lang, dadaanin sa alcoholic, o baka ma-addict sa sigarilyo, o sa droga, kung ano man, o sa sugal, pipilit na manalo, di ba? So, merong addiction and substance abuse. Number 7, pag talagang kulang sa pera, poor nutrition. Siyempre, hindi ka na makabili ng gulay, ng prutas, hindi ka makabili ng masustansyang pagkain, puro noodles na lang, o toyo, kanin na lang minsan, kulang sa pagkain, kulang sa vitamins, kulang sa minerals, maraming sakit maglalabasan. Yung mga pagod, fatigue, kung ano-anong mga rashes, minsan lumalabas. Poor nutrition pag mahirap. Number 8 is delayed healthcare. Hindi na sila nakakapa-check up, di ba? So, wala kasi pampa-check up So, walang pang laboratory, walang pambili ng gamot, di ba? Wala naman talagang libreng maintenance sa atin, di ba? Bihirang-bihira. So, yung mga sakit, imbis na ma-check, ay lumalala. So, mas lumalala yung sakit, late na da-diagnose, lalo na kung may mga masasamang bukol, na-ooperahan, nalilate na. So, kahit dahil kulang sa pera. Number 9, marami
Pag sobrang stress dahil sa pera, sumasakit ang tiyan. Masakit ang tiyan, naiimpatyo, indigestion, hindi matunawan, magkaka-ulcer, yung iba, sobrang sakit. Yung iba, nag-i-irritable bowel, makulo lagi ang tiyan. Ano yun? Ang dami iniisip. Number 10, hihina ang immune system ng tao. Diba? Siyempre, stress siya eh. Kakaisip ng mga utang, problema sa babayarin, hihina immune system, kulang sa tulog, kulang sa nutrition, mabilis magkasakit. Mabilis magkasipon, magkatrangkaso, magka-flu, at iba't iba pang sakit. Diba? So, ang magagawa, siyempre, di manood kayo sa tips ni Dr. Willie na libre, o kung may pera konti, o may libreng consult, pwede naman. At siguro sa pera, another tip, ito naman, tips na tayo, bawasan mo expectation mo. Diba, kung ina-expect mo, kailangan kumita ako ng ganito kalaki. Bakit yung kapitbahay ko, yung kaklase ko, mayaman na ako, wala pa rin. Hayaan mo sila, swerte nila yun eh. Huwag tayong mainggit eh. Basta nakakakain, nakakatulog, kahit konti, kailangan matuto bumaluktot kung maliit ang kumot natin, di ba? Bawasan din yung expectation at bawasan yung self-pity. Yung self-pity ang problema. Pero don't worry, meron akong 12 tips, okay? 12 tips para malampasan kung kulang ang pera. Okay? Meron tayong mga tipid tips and other tips. Practical tips lang naman to eh, kung kaya nyo gawin. Alam ko mahirap to gawin, pero ito talaga paraan para magkasya yung maliit nating sweldo. Kasi sa Pilipinas, may bagong survey nga, 48%, almost kalahati ng mga Pilipino, ang tingin nila sa sarili nila mahirap. So, almost 60 million Filipinos tingin nila sa sarili nila mahirap. So, ito, 12 tips. Simple lang naman eh. Number 1, syempre, tingnan mo yung gastos. Ano ba yung gastos mo bawat buwan? Saan ba napupunta? Ano yung pinakamalaking gastos? Sa eskwelahan ba? Sa ano ba? Sa kuryente ba? O meron ka bang budget na binibigay? Dapat uunahin yung malalaki. Kaya yung iba nga, sa eskwelahan, alam ko yung iba, tinatry nila sa public school, mas mura. O yung ibang mga kakilala ko, ginagawa na lang homeschool, sa bahay na lang nag-aaral. Kasi nga, mas tipid sa gasolina, transportation, at yung baon ng bata, pati yung mga uniform, mas nakakatipid sila. So, minsan yun talaga eh, kung talagang gipit na gipit sa pera. So, tingnan mo yung monthly budget na saan yung malaki. Number 2, bawasan ang unnecessary expense. Okay? Yung mga pagkain sa labas, yan, mga entertainment, yung mga travel, o yung bigla-bigla bibili, di ba? Sa bahay na lang magluto. Pag gusto mag-enjoy, hanap ng murang pag-e-enjoy. So yung mga hindi kailangan gastusin, bawasan, prioritize na lang yung pinakakailangan, yung pagkain, yung kuryente, yung tubig, yung bahay, yun na talaga pinaka-priority na lang. So, number 2, reduce unnecessary expense. Number 3, syempre, kung kaya mag-ipit-ipit konti, di ba? Mag-ipit-ipit sa savings account, konting emergency fund, para kung may biglang magkakasakit, biglang may kailangan, may madudukot konti. Di ba? Kahit at least siguro kung meron kayong 3 months worth na supply ng pera, para kahit 3 buwan ma-aberya sa trabaho, makakasurvive pa ng 3 months. Yun ang habulin mo. 3 to 6 months worth para may buffer ka konti. Number 4, iwas utang. Alam ko, lahat gusto umutang. Kaya pag umutang kasi, wala nang ipon. Pag nag-utang na, oo nga, may pera ka agad, pero wala nang ipon. Puro bayad ka na lang na interest habang buhay na lang utang. Lalo na kung may credit card. Ang tip nga huwag gumamit ng credit card, cash lang. Para pag walang cash, walang bibilin. Mapipilitan na wag bumili. Number 5 tip, itaas yung income, yung sweldo. Yung iba, dinodoble ang trabaho nila, nagsa-sideline. Pero sa akin, medyo dangerous yung sideline eh. Kasi pag nag-sideline ka minsan, nasisira yung trabaho mo doon sa pinaka-amo mo, magagalit lang siya sa iyo. So, pag nasira yung pinaka-main job mo, mawawalan ka ng main income mo. Kasi kung kaya mo, isabay, 2.
Ako sa tingin ko mas maganda kung gusto mo tumaas yung income, kausapin mo yung boss mo. Sabi mo, boss, kailangan ko additional money bigyan mo pa ako dagdag trabaho. O dagdagan mo na lang trabaho ko, dagdagan mo na lang overtime ko para at least tapatin mo. Sabi ko, kailangan ko a little more money. Bigyan mo na lang ako additional work. Diba? Papayag naman yung boss mo kasi dagdag work, dagdag kita sa kanya, meron siya may susweldo sa'yo. Honesty. Number 6, magluto sa bahay, wag kumain sa labas. Yan. Magbaon, magbaon, magbaon. Yan talaga pinakamura, baon. Okay? Ilagay sa Tupperware, di ba? Kasi pag kumain sa labas, sobra-sobra mahal. Number 7, piliin yung mas mura. Kung magsha-shopping, di ba? Meron nabibilan ng mas mura. Sa gamot, sa akin, okay na generic. Huwag niyo na pilitin yung branded na mamahalin. Okay na yung generic, oo. Basta mga simpleng sakit, gagaling naman yan Yung sa mga generic na butika, okay na rin yan. Pang high blood, pang diabetes. Basta, dyan na lang kayo sa butika, bumili, wag na lang sa online. Online kasi maraming peke. Ako, hindi ako bumibili online. So, hanap kayo ng sale. Pwede ang generic, shop smart. Okay, para makatipid. Number 8, ito yung pinakagastos, yung mga subscription nyo. Baka yung internet, di ba? Ano ba yung load nyo? Alam nyo may load nyo. Baka may Netflix pa kayo, may cable pa. Di ba? Baka meron kayong monthly na kailangan bayaran. Baka hindi naman kailangan. May YouTube naman ngayon. Di ba? Tapos yung kuryente, yung tubig, tingnan kung paano makakatipid. Di ba? Yun lang talaga So, tipid sa monthly na ginagastos o sinuswelduhan. Di ba? Sa malilit na bahay, siyempre, sariling linis, sariling ano na yan, laba. Number 9, iwas sa impulse buying. Ito yung delikado. Yung pag may nakita ka, siyempre, malungkot ka na, depressed ka na, wala kang pera, kailangan mo mag-compensate. Ganito nangyayari yan Pag isang tao, sobra lungkot, alam ko to, experience ko to. Sobra lungkot, sobra ka depressed. Ang mangyayari ng utak mo, sobra na ako lubog, magmamanik ako. Ibig sabihin nagmamanik, bibili ako ng 10 baro, susulat ako ng malaki, magpapasikat ako. Paano? Sobra ka na bagsak Gusto ng katawan mo magbawi Kaya pag sobra ka walang pera, makakita ka na isang bagay na mamahalin, di bali na ako magkautang-utang. Basta yung, kunwari, yung baro ko, branded naman. Di ba? Di bali na ako malubog, basta branded ako. Ano yun Compensation mo yun Bawi mo yun sa lungkot mo, pero hindi maganda. Kasi nga, wala na nga pera, bibili ka pa ng mahal. Lalo ka malulubog. Hindi maganda yun. So, avoid impulse buying. Ang tawag dyan, delayed gratification. Kung meron kang gustong bilhin, let's say, magandang cellphone. Ito, cellphone ko, luma-luma na. Cellphone ko, I think, mga 8 years na to. 8 years delayed ang cellphone ko. S10 nga itong gamit ko sa Samsung. S10 to, S24 na ata ngayon. S10 pa ako, gumagana pa Sabi, ako, papalitan ko lang. Tsaka di ako bumibili ng latest. Never ako bumili ng latest na cellphone na gamit. Kung latest S24 o whatever, bibili ako mga 2 levels lower. Sobrang mahal yung bago. Pareho din naman. Kikita. Pareho din yan So, delayed gratification. No need to, minsan kasi yung pagbili natin ng branded, kita mo yung pag mahirap, mas gusto yung branded Yung mga mayayaman, kita mo, wala ang papangit ng baro, hindi nagsusuot. Hindi kailangan Kasi marami na silang pera. Parang, I can buy that, pero hindi nila binibili. So, delayed gratification. Number 10, public transport. Mahirap ang public transport sa Pilipinas. Kailangan mag-jeep, mag-MRT, LRT, kasi lugi sa kotse. Lugi sa kotse. Ang kotse, pag binili mo ng 500,000, bagsak-bagsak ang presyo. Siguro in 2-3 years, wala na, 100,000 na lang. So, palugi ng palugi ang kotse. Yung repair, yung sira, minsan kailangan mag-kotse, mag-motor, pero minsan public transport na lang, tiis na lang, o hanap na lang tayo ng trabaho sa bahay. Kasi wala, traffic na talo tayo sa traffic Kaya matagal na ako noon, talo tayo sa traffic
Kaya sabi ko, noon pa, 12 years ako, online ako eh. Hindi na ako makapunta sa radio show, TV show. Kasi wala nang oras eh. Pag punta mo doon, pag uwi, ubos na oras mo eh. Kasi super traffic. So, para malusutan ng traffic, online work na lang ang gawin nyo. Number 11, kailangan may support ka. Support. Ito 11 pinakamahirap. Tinuro ko na sa inyo eh. Sino yung taong tutulong sa'yo later on pag gipit ka, pag may sakit ka, pag kailangan mo ng pera? Usually, pamilya yan. So, kung kailangan mo magsip-sip o kailangan mo magpakumbaba, huwag natin gamitin sip-sip, parang magpakumbaba, mabait sa lahat. Diba? Pwede naman, magpakabait ka sa lahat. Diba? May pera, walang pera. Pero yung may perang kapamilya mo, siyempre, kailangan baka siya makatulong sa'yo. So, usually sa family lang ang may chance ka matulungan konti. Sa kaibigan, malabo. Okay, malabo. So, piliin nyo lang. Kasi konti lang oras mo, build supportive relationship. Tulungan mo ibang tao. Habang malakas ka pa, tumulong ka. Kasi hindi natin masabi, later on, baka bigla tayong magkasakit, meron tayong puhunan. So, kahit wala tayong pera sa bank account, at least tumulong naman tayo sa kapamilya natin. Kahit papaano, baka sa ibang araw, kung swerte sila, maganda negosyo nila, baka tulungan ka naman. Ang point is, basta may pagkain lang konti, di ba? May pagkain, may bahay, pwede na yun. Pwede na yun. Number 12, siyempre, stress reduction. Practice mindfulness, pagdarasal, tsaka stay positive. Yun na lang. Tapos, siyempre, bawas yung mga abroad, yung travel. Ako, pinagtatawanan ako sa edad ko. Sa edad ko, di pa ako nakapunta sa Europe. Di pa ako nakapunta sa Paris, sa Italy, wala lahat. Wala. Bakit? Kaya ko dati siguro, pero wala, tipid eh. Ang pera ko, nagastos ko sa mga charity. Wala. Masapi ako. Like, dati marami kaming mga medical mission. Million gastos ko nun. Million. Nung sa pandemic, 2 million na gastos ko. Tulong, bigas, bigay. Alam niyo, mga 1,200 kaban binibigay. Doon ako masaya eh. Nung ko nilalagay yung million ko konti, hindi na ako nag-abroad. Kasi isang abroad, sobrang mahal. Kung isang abroad kami sa Singapore, mga 500,000 yun. So, kung titira ka pa sa hotel, sayang. Tapos, dami nag-iiyakan yan. So, hindi ako nakaka-abroad. Tinitingnan ko na lang yung picture ng Venice at Eiffel Tower. Swerte naman kayo na kung nakakapunta kayo, mag-enjoy kayo, OFW. Kung nakaka-abroad man ako last 20 years, nung buhay pa nanay ko, kasama ko. Buhay pa tatay ko, kasama ko sila. Sila nagbabayad. Kung ako lang, hindi ako nakakaalis. And lastly, share ko na lang. Lastly, ito. Meron ako natutunan at my age now na hindi ko natutunan dati. Medyo malalim to. Short lang. Dati, pag bata ka, kayo 30 years old, 20 years old, gustong-gusto nyo kumita ng pera. Kailangan kumita kayo ng 10 million, 20 million, di ba? Pag walang pera, galit ng galit kayo. Siyempre, okay lang yun eh. Focus ka, kahit magkasakit ka, kukita ka ng malaking pera. Pero, pag umabot ka ng edad 55, 60, 70 years old, hindi na mahalaga yung pera eh. Oo. Magtataka kayo ha. Pag 70 years old na, tingnan mo yung mga lolo-lola nyo o nanay-tatay nyo, yung mga 70, 75 years old. May bahay, may pagkain, may konting pera sa bangko, ilan 50,000, 100,000, may mag-aalaga kung may sakit, okay na. Okay na, yun lang. Wala na siyang, hindi na niya kailangan kumita ng malaki o ano. Kasi, yun lang naman kailangan mo eh. Malapit ka na sa finish line. Diba? Basta may magkasakit, may panggastos ka lang, yun na. Pero pag bata ka, at age 30, 40, gusto mo ng malaking bahay, malaking kotse, magara, talunin yung classmate mo, mas mayaman. So, ini-stress mo sarili mo. Okay lang yon kung para sa'yo yung perang yun. Pero kung wala ka namang ganong swerte at pipilit mo yon, baka magkasakit ka lang. Diba? Kung magaling ka kumita, okay. Kung masaya, like ako, masaya lang ako mag-charity. Hanggang age 55, puro charity. Dito ako masaya, okay lang. Diba? So, hindi nga ako nakaka-abroad, wala nga ako mamahaling gamit, okay lang. Diba? Wala lahat. So, simple lang, masaya ako nakakatulong, marami nanonood, marami bumabati, pwede na yon. Kanya-kanyang kasiyahan.
Diba? Kanya-kanyang kasiyahan. So sa akin, bahala na kung may langit, doon na lang tayo mag-i-invest kaysa dito. Anyway, lahat nag-umpisa walang pera, pero hintay-hintay lang. Kahit 50, 60 years old, baka dumating ang swerte mo by 60, 70 years old. Doon ka magkaroon ng konting pera, who knows. So, konting tiyaga lang, konting tipid lang, aayos din yan. God bless po.